Ito si Baeksu Hyuk. Ang pinakamalakas na ginamit ang kanyang lakas upang kontrolin, tanikalan, at panatilihin ang balanse ng larangan ng dragon sa loob ng mahabang panahon. Ngayon ay nakahiga na siya sa sahig. Ang napakalakas na kapangyarihan at ang kanyang pag-iral ay maaaring pigilin ang mga alitan sa rehiyon. Nakakalungkot na isang malakas na tauhan tulad niya ay bumagsak. At ito ang sagot. Ang taong nagpatumba sa malakas na tauhang iyon ay ang batang lumipat mula sa Incheon. Siya ang pangunahing tauhan natin, si Daegun, malamig, gwapo, at walang takot sa kahit sino. Tinulungan ni Kwon Daegun na palayain ang mga iyon. Ang kapalaran ng Daejeon ay nakasalalay ngayon kay Kwon Daegun. At ang relasyon niya kay Heejeon, ang kanyang nakaraan at mga kilos ay nananatiling isang misteryo. Kaya, ano ang susunod na hakbang ni Kwon Daegun? Unti-unting lumalantad ang mga bagong detalye sa kwento. At ito ang mga tao sa paligid ni Kwon Daegun. Nakikita natin ang isang grupo ng 3 lalaki na nakatayo ng magkasama. Tinanong ni Manho, anong ginagawa ninyo dito? Mukhang sila ay nasa isang tensyonadong sitwasyon o isang mahalagang pag-uusap. Lumalabas na kasama sa grupong iyon si Norman Ho at 2 iba pa. Ang 2 iba pa ay tila nagulat nang marinig ito. 2 pang tao. Ano ba ito? Mukhang mayroong isang hindi pagkakaintindihan o isang nakakagulat na impormasyon na inilalantad. Ang grupong ito ay naghihintay kay Daegun. Isa sa kanila ang nagtanong, bakit hindi pa dumarating si Daegun? Mukhang si Daegun ang mahalagang tao na talagang kailangan nila. At ito ang dahilan kung bakit hindi pa dumarating si Daegun. Hawak niya ang telepono at sinasabi na si Daegun, hindi sumasagot sa tawag at hindi rin binabasa ang mga mensahe ko. Mukhang may problema si Daegun o sinasadyang iniiwasan ang mga tao. Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Mukhang lumalala ang sitwasyon. Isa sa kanila ang sumigaw, posibleng masama ito at may nagtaka, ano? Pagkatapos ay napagtanto nila, sandali lang. Hindi ba pupunta si Daegun sa paaralan? Ang kanyang pagkawala ay malinaw na isang malaking problema. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Norman Ho. Nagmamadali siyang nagtanong, bakit hindi siya dumating? Nasaan siya? Malinaw na lahat ay nalilito at nag-aalala tungkol kay Daegun. Sa pagkakataong ito, si Daegun ay nakatayo sa isang silid. Sabi niya, sinusubukan kong bumalik sa aking bayan pero napunta ako dito. Mukhang naliligaw siya o naipit sa isang hindi inaasahang sitwasyon. Sa harap ng larawan ng isang kaibigan, sinabi ni Daegun, nakakatuwa. Ang Incheon ay bayan mo, hindi akin. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong payapa ako dito, kaya naisip kong dito muna ako magpapahinga ng isip. Mananatili ako dito ng ilang panahon. Mukhang naghahanap siya ng katahimikan o isang kanlungan. Nagpatuloy si Daegun sa kanyang monologo, hindi ko ito gusto. Basta. Naipit lang ako sa isang bagay. Inilagay ni Daegun ang sigarilyo para sa kanyang matalik na kaibigan, pagkatapos ay tumingin sa larawan ng 3 magkakaibigan noon. Sabi niya, akala ko ikaw ang pasaway. Hindi ba babasa sa aming 3? Pero baka ako pala ang pasaway at hindi ko alam. Mukhang napagtatanto niya ang kanyang mga pagkakamali o isang masakit na katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Tumingin siya muli sa larawan, kahit napakiramdam mo ay napagsamantalahan ka, wala kang magagawa. Pagkatapos ay nagpaalam si Daegun, pahingalay ka na. Ako rin ay magpapahinga na ngayon. Nagtanong siya sa sarili, tumatakbo ba ako palayo? Mukhang nahaharap siya sa isang mahirap na desisyon. Malamig at matatag, sinabi ni Daegun, ano man ang isipin mo. Unti-unting nawala ang anino ni Daegun. Sa silid-aralan 3 tandang bawas isa. Tungkol ito kay Daegun. Mukhang bumabalik ang kwento kay Daegun at sa mga nangyayari sa kanya sa paaralan. Nag-aalala si Norman Ho at sinabi, hindi rin dumating si Suhyo. Paano kaya lalabas si Daegun ngayon? At nagkonklusyon siya, isang krisis ito para sa Jumryong-hae. Mukhang seryoso ang sitwasyon dahil parehong wala ang 2 mahalagang tauhan. Isang babae ang yumuko at sumigaw, "Arf!" Sabi niya, tama na ang pagreklamo. Mukhang pagod na siya sa mga reklamo ni Norman Ho at ng mga tao sa paligid. Nagpatuloy ang babae, isang araw lang ito. Huwag na kayong mag-ingay. Pero nagtanong si Norman Ho nang may pag-aalala, paano kung hindi siya dumating kahit kaunti? Malinaw na may magkaibang pananaw sila tungkol sa bigat ng problema.
Napabuntong hininga ang babae at sinabi, tanga ka talaga. Nagpatuloy siya, hindi naman masama kung ilang araw siyang mawawala. Mukhang sinusubukan niyang pakalmahin si Norman Ho, o talagang hindi niya ito itinuturing na malaking problema. Bigla, nagturo si Norman Ho at sinabi, tingnan ninyo. Mukhang may nangyaring nakakagulat na kumuha ng kanilang pansin. At ang nakakagulat na iyon ay si Hanambae. Nakaupo siya sa mesa at nagsusulat. Ang teksto ay nagpapakilala sa kanya bilang Jumryong Hai taon 3, isa sa 4 na dakilang mandirigmahan ng bae. Mukhang isang kilalang tauhan siya sa paaralan. Naka-headphone si Hanambae at isang lalaking galit na nagtatanong, bakit ka nandito sa paaralan imbes na sa akademya? Tanga! Kinakausap kita. Bakit mo tinatakpan ang tenga mo? Mukhang sinasadya ni Hanambae na baliwalain ang lalaki. Sumagot si Hanambae, dahil masyado kang maingay. Mukhang medyo pabaya siya. Ang lalaking iyon, si Anhagon, ay tila galit na galit sa ugali ni Hanambae. Ang teksto ay nagpapakilala kay Anhagon bilang Jumryong Hai taon 3, isa sa 4 na dakilang mandirigma Anhagon. Sabi niya, talagang gusto niyang manatili sa akademya para mag-aral. Kinailangan kong maghirap para dalhin siya sa paaralan. Huwag mong sirain ito. Mukhang sinusubukan ni Anhagon na tulungan si Hanambae, pero hindi nakikipagtulungan si Hanambae. Isang lalaki na may kulay pilak na buhok ang dinudukot ng dalawang babae. Sabi niya, muli at tama na. Mukhang inaalipusta siya o sinusubukang makawala sa sitwasyon. Ang larawang ito ay nagpapakilala kay Bae Youl, isa sa 4 na dakilang mandirigma ng Jumryong Hai taon 3. Hinahatak niya pababa ang kanyang damit, mukhang kakalaban lang niya o nagpapakita ng pagod. Ang babae mula sa nakaraang larawan ay nagtatanong, ano? Pagod ka na ba? Nagulat si Norman Ho at sumagot, ano? Siyempre, hindi. Kaya ko pa. Mukhang sinusubukan niyang patunayan ang sarili. Nag-whisper sina Norman Ho at ang babae. Tinanong ng babae, bakit nandito silang lahat? Hindi naman sila sa klase na ito. Sumagot si Norman Ho, hindi ko rin alam. Mukhang ang pagdating ng mga 4 na dakilang mandirigma ay nagdudulot ng pansin at pagtataka. Umiti ng maliwanag ang babae at sinabi, siyempre, huwag kang mag-alala. Mukhang siya ay kumpiyansa at positibo. Nagpatuloy ang babae sa pagpapaliwanag dahil nandito tayo. Ang 4 na dakilang mandirigma. Ipinapakita ng larawan ang 3 sa 4 na dakilang mandirigma, Hanambae, Anhagon at Bae Youl. Mukhang sila ang mga taong mag-aayos ng lahat ng problema. Tinanong ng babae si Norman Ho, kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Pagkatapos ay tinanong niya muli, hoy, bakit hindi ka sumagot? Sandali, hindi mo ba sila binibigyan ng halaga? Mukhang nag-aalala siya na hindi pinapahalagahan ni Norman Ho ang lakas ng 4 na dakilang mandirigma. Nagtinginan ang dalawang lalaki, isa ay maihawak na salamin. Ang teksto ay tungkol sa pagkawala ng leader at mga epekto nito na maaaring idulot. May isang tao na nakaramdam ng kapanatagan, pero malinaw na ang pagkawala ng leader ay nagdudulot ng maraming haka-haka. Sa Red Industrial High School. Sa ibaba ay 3 lalaki na nakaupo sa isang silid na parang bodega o workshop, mukhang nag-uusap tungkol sa isang bagay. Isang lalaki ang nakahiga sa sahig at may isang kamay na itinuturo sa kanya. Ang teksto ay nagsasabing, tapos na si Baek Suhyo. Mukhang natalo na siya. May isa pang lalaki na nakatayo roon, nagtatanong, sino ito? Isang lalaki ang nakaupo at may isa pang nagtatanong, sino ba talaga si Kwon Daegun? Pagkatapos ay nagtanong pa, sandali. Paano naman ang kasunduan? Nagbago ang lider nila, ibig bang sabihin ay wala nang bisa ang kasunduan kay Baek Suhyo? Isang mahalagang tanong ito na maaaring magbago ng takbo ng mga pangyayari. Ang lalaking nakaupo sa ibabaw ng isang lalaki na nakahiga sa sahig ay nagsabi, kung ganoon, may sasabihin ang aking pwesto. Mukhang isang banta o pag-assert ng bagong kapangyarihan ito. Isang lalaki ang nakahiga, may mukha ng sakit. Ang nakasulat ay, dahil sa labanan laban kay Won Ja-oke at sa kanyang grupo. Mukhang ito ang dahilan ng mga kasalukuyang problema. 2 lalaki ang magkatapat, ang isa ay binubugbog. Ang nakasulat ay nagtatanong, balak mo bang sirain ang kasunduan at maglunsad ng digmaan? Sumagot ang binubugbog, sila ang nagsimula. At ang isa pa ay nagsabi, nakakalungkot. Mukhang may malaking alitan na nangyayari.
Isang lalaki na may mapanlinlang na ngiti ang nagtatanong, narinig mo na ba? At idineklara niya, tapos na ang kasunduan. Pinagtitibay nito na ang dating kasunduan ay nasira na, nagbukas ng bagong panahon ng kaguluhan. Isang lalaki ang nakaupo, tila siya ang nakipag-usap kay Hanambae noon. Tinanong niya, excited ka ba tungkol dito? Sagot niya sa sarili, walang dapat ikatuwa. Kahit na may pagkadismaya dahil sa kasunduan. Mukhang napagtanto niya na ang pagsira sa kasunduan ay hindi palaging mabuti. Ipinapakita ng larawang ito ang isang pyramid chart na may mga antas, top, elite, mid-tier, slave. Ang nakasulat ay, pinapayagan din tayo nitong buuin ang sariling sistema natin. Mas pinatatag ang sistema ng ranggo kaysa dati. Mukhang ang pagsira sa kasunduan ay nagdulot ng pagpapatibay ng bagong sistemang hierarkikal, marahil ay mas malupit. Ipinapakita ng larawang ito ang isang lalaki na nilulunod ang liig ng isa pa, na may nakasulat, sa mahigpit na pagsubok ng pinakamalalakas. Sa ibaba ay nakasulat, ang isang alipin mula isang buwan ang nakalipas ay maaaring matuto ng bagong mga kasanayan at madaling umangat ng antas. Hindi na ito bihira. Ipinapakita nito na ang bagong sistema ay napakabagsik, ngunit may pagkakataon para sa mga may kakayahan. Tatlong lalaki ang nakatayo sa isang silid ng pabrika. Ang nakasulat ay, lahat ay nagnanais na maabot ang mas mataas na antas at marating ang tuktok. Nagulo ang lahat dahil lamang sa internal na nilalaman. Ipinapakita nito ang matinding kompetisyon sa bagong sistema. Dalawang lalaki ang nag-uusap. Sabi ng isa, tulad ng sinabi mo, mas matatag na ang pundasyon. Sumagot ang isa pa, ibig sabihin nito. Mukhang magpapasya sila ng mahalagang desisyon batay sa pagbabagong ito. Isang malaking grupo ng tao ang nakatayo. Ang nakasulat ay, maaari tayong gumalaw ng 800 katao bawat unit. Sa wakas, handa na tayong sakupin ang daigyon. Isang matapang na pahayag ito, nagpapakita ng nalalapit na teritorya na digmaan. Tinanong ng lalaki sa ibaba, talaga bang mananatili ka lang na walang ginagawa at tanga? Dalawang lalaki ang nagtatalo. Tinanong ng isa, tinawag mo ba akong tanga? Sumagot ang isa pa, gusto mo bang maglaban sa ranggo? Pumagit na ang ikatlong lalaki, sige, tama na. Pareho kayong may punto, kaya kalma lang. Mukhang tumitindi ang tensyon. Mahabang sinabi ni Gonjin, ang pagpapanatili ng kasunduan o ang pagwawakas nito at pagsisimula ng digmaan ay ibang usapin. Dapat tayong magalit sa isang bagay. Iyon ay ang ugali ni Kwon Daegun matapos siyang maging leader. Mukhang ang ugali ni Daegun ang nagdudulot ng pagkadismaya. Nagpatuloy si Gonjin, hindi man lang siya nagpakita ng mukha sa atin. Ibig sabihin nito, mukhang labis siyang naiinis sa kayabangan ni Daegun. Sabi ni Gonjin na tinitingnan niya tayo bilang mga talunan. Nakikinig ang dalawang lalaki. Sinabi pa niya, naalala ko lang. Mukhang naghahanda siyang sabihin ang isang mahalagang bagay. Sabi ni Gonjin, hindi tulad ng mga mataas ang ranggo na may marangyang buhay, ang mga nasa mid-tier ay marahil ay naglalayo ng higit pa. Itinuturo niya ang hindi pagkakapantay-pantay sa bagong sistema. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Tinanong ng lalaking mahaba ang buhok, hindi mo ba iniisip na dapat nilang ilabas ang kanilang pagkadismaya sa ibang lugar? Tulad sa labas? Tinanong naman ng isa, ano ang ibig mong sabihin? Mukhang nagmumungkahi siya ng plano para maibsan ang tensyon at pagkadismaya ng mga mid-tier, marahil ay isang pag-atake o agresyon sa labas. Matatag na sinabi ni Gonjin, bigyan natin sila ng palabas. Mukhang nagpaplano siya ng malaking aksyon, maaaring isang pag-atake o pagpapakita ng lakas. Nagpatuloy siya, ituruan natin sila kung ano ang mangyayari kapag minamaliit nila ang Bongshun Technical School sa Daejeon. Ipakita natin kung ano ang mangyayari sa kanila kung hindi nila susundin ang kasunduang ito sa atin. Pinagtitibay nito na naghahanda sila ng isang sagupaan upang patunayan ang kanilang posisyon. Isang lalaki na nakauniporme ng militar ang bumabati at may isa pang kumukuha ng larawan. Sa likuran nila ay isang malaking gusali ga Daejeon. Aba, ito na ba ang Daejeon? Mukhang may bagong grupo na dumating sa Daejeon. Isang babaeng may pulang buhok ang hinihila ang isang lalaki at nagsabi, Hoy! Alam mo ba na ang espesyalidad ng Daejeon ay tinapay, di ba? Mukhang sobrang excited siya tungkol dito. Nagpatuloy ang babaeng may pulang buhok, tara, bumili tayo ng tinapay. Sumagot ang lalaki, pwede nating bilhin sa daan pa uwi.
Mukhang gusto ng babae na bumili agad ng tinapay, habang ang lalaki ay nais maghintay. Matatag ang babaeng may pulang buhok, hindi pwede gusto kong bilhin ito ngayon. Samantala, ang lalaki ay nakikinig sa telepono at nagsabi, "Hello." Mukhang tumatanggap siya ng mahalagang tawag. Nakikinig ang lalaki sa telepono, tila nakikipag-usap sa isang tao. Sabi niya, "Oh, kakadating ko lang dito." Pagkatapos ay sinabi niya, "Siyempre." Bigla siyang nagulat at sinabi, "Ha?" Mukhang may nangyaring nakakagulat sa tawag. Isang matipunong lalaki ang humawak sa kwelyo ng lalaki at nagsabi, "Tingnan mo, kaibigan. Dapat kang humingi ng paumanhin kapag nabangga mo ang iba. O kahit man lang tumango, hindi ba?" Mukhang nabangga ng lalaki ang matipunong ito at hindi humingi ng paumanhin. Ang lalaki, na may bahagyang mapanlinlang na mukha, ay nagsabi, "Oh, pasensya na tungkol doon." Mukhang sinusubukan niyang pakalmahin ang sitwasyon, ngunit ang ngiti niya ay nagpapahiwatig ng pagiging mahirap basahin. Tumingin ang lalaki sa tenga ng matipunong lalaki at sinabi, "Mukha kang siopao ang tenga mo." Nagulat ang matipunong lalaki at hinawakan ang tenga niya. Ang komentong ito ay tila isang pang-aasar o isang nakakagulat na puna na nagpapainit ng sitwasyon. Ang matipunong lalaki ay hinahaplos ang balikat na may mukha ng pagkagulat at kasiyahan. Sabi niya, "Sandali lang. Bakit ang balikat ko ay ang sarap ng pakiramdam?" Pagkatapos ay napailing siya, "Wow, may mahika kang haplos." Mukhang hindi sinasadyang o sinadyang pinawi ng lalaki ang sakit niya. Sabi ng lalaki, "Magandang araw," at lumingon na umalis. Yumuko ang matipunong lalaki at ang nakasulat ay, "Nabangga ko ang kabilang balikat mo." Mukhang nabangga uli siya ng lalaki, pero sa kabilang balikat naman at masarap pa rin ang pakiramdam niya. Hawak ng babaeng may pulang buhok ang balikat ng lalaki at sinabi, "Hoy, dapat mo siyang hampasin at turuan ng leksyon." Tinanong ng lalaki, "Anong leksyon?" Mukhang gusto ng babae na tumugon ang lalaki sa pang-aasar ng matipunong lalaki. Ipinaliwanag ng babae, tsukumi at pumalakpak. Sabi niya, "Kapag tinutuwid mo ang isang tao, dapat bigyan mo siya ng tamang hampas para maramdaman niyang tama siya." Mukhang ang tsukumi ay isang termino sa Japanese comedy na tumutukoy sa banayad na hampas sa ulo o balikat bilang tugon sa isang nakakatawang pahayag. Tinanong ng lalaki ang babae, "Hindi mo ba bibilhin ang tinapay?" Sagot ng babae, "Masyado itong magtatagal." Sabi ng lalaki, "Sige, tara na." Mukhang nakalimutan ng babae ang pagbili ng tinapay dahil masyado siyang naabala sa ibang bagay. Yumakap ang babae sa balikat ng lalaki at sinabi, "Sa anumang kaso. Komedi at palitan ng mga salita, iyan lang ang sinasabi nito." Ipinagpatuloy niya, ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang isang mahusay na pagsasama. Mukhang pinag-uusapan niya ang relasyon nila o kung paano sila nagkakaugnayan. Tinanong ng babae ang lalaki, "Magkasintahan din ba tayo?" Nakikinig ang lalaki sa telepono at nagsabi, "Hello." Tinanong muli ng babae, "Naririnig mo ba ako?" Sumagot ang lalaki, "Huwag kang lumapit ng sobra." Mukhang ayaw ng lalaki na masyadong maging malapit ang babae. Hinawakan ng babae ang kamay ng lalaki at sinabi, "Matatag ako, kaya pwede mo akong hampasin, gets mo?" Sinabi pa niya, "Ganyan." Sumagot ang lalaki, "Gets ko na." Mukhang tinuturuan ng babae ang lalaki kung paano tumugon sa mga agresibong sitwasyon. Sinabi ng lalaki, "Susundin ko ang estilo mo kapag nasa Japan tayo, kaya subukan mong makisama kapag nasa Korea tayo." Mukhang may iba't ibang estilo sila depende sa lugar. Sinabi ng babae, "Kung pwede, hindi mo na kailangang gawin ang kahit ano. At tama na. Huwag ganyan." Mukhang sinusubukan niyang kumbinsihin ang lalaki. Naupo ang lalaki sa loob ng kotse kasama ang ibang babae. Sinabi niya, "Salamat." Tapos tinanong niya, "Anong nangyayari?" Mukhang nakikipag-usap siya sa telepono o nagtatanong sa babaeng katabi niya. Hawak ng lalaki ang telepono at nakatingin ng seryoso. Ang teksto ay nagsasabing, "Eraser gumagalaw." Mukhang may mahalagang karakter o puwersa na nagsisimulang kumilos. Isang orange na kotse ang nakaparada sa harap ng isang gusali. Nakatingin pataas ang babaeng may pulang buhok at ang lalaki. Ang teksto ay nagsasabing, "Dumating na tayo, mukhang nakarating na sila sa isang mahalagang lugar." Sinabi ng lalaki, "Pumunta tayo sa itaas." Nagsaludo ang babaeng may pulang buhok at sinabi, "Opo, sir."
Mukhang sumusunod siya sa utos ng lalaki ng seryoso, kahit na may halong katatawanan. Naglalakad ang babaeng may pulang buhok at sinabi, magaling siya at lahat, pero masyado siyang istrikto. Ipinagpatuloy niya, matatag ang koordinasyon sa misyon, pero kung hindi natin i-upgrade ang ating katatawanan. Mukhang gusto niyang maging mas magaan ang lalaki at magdagdag ng katatawanan sa relasyon nila. Kumatok ang babaeng may pulang buhok. Ang teksto ay nagsasabing, pahintulutan mo ako sandali. Mukhang naghihintay sila na may magbukas ng pinto. Bumukas ang pinto, at lumitaw ang ibang babae, tumingin sa babaeng may pulang buhok nang nagulat at nagtanong, sino ka? Mukhang mga estranghero sila. Tumingin ang babaeng may pulang buhok sa babae at sinabi, Dikit, ito ba talaga ang tamang lugar? Sa tingin ko, mukhang hindi siya sigurado sa lokasyon. Bigla, tinamaan ng suntok ng babaeng may pulang buhok ang mukha ng babae. Ang mga teksto na at ay nagpapakita ng tunog ng suntok at sigaw ng sakit. Isang napaka-inaasahang at nakakagulat na kilos ito. Nahulog ang babaeng tinamaan sa lupa, niyakap ang mukha at sumigaw, Malinaw na malakas ang suntok ng babaeng may pulang buhok. Nakatayo ang babaeng may pulang buhok at nakatingin sa babaeng nasa lupa. Tinanong niya, anong tunog iyon at Mukhang nagpapanggap siyang hindi alam ang nangyari o sinasadyang magulo. Isang lalaking may itim na buhok at malalakas na kalamnan ang nakatingin ng naguguluhan at nagtanong, Sino ka? Mukhang siya ang may-ari ng bahay o kakilala ng babaeng tinamaan. Umiti ang babaeng may pulang buhok at sinabi, Dithi. Tama ang lugar. Mukhang nasisiyahan siya na natagpuan ang lugar, kahit na may karahasan na naganap. Tumingin ang lalaking may itim na buhok sa babaeng nasa lupa at sinabi, hindi kita nakita dati. Hindi mo kailangang pumunta ng ganoon kalayo kung gusto mo lang magdigma. Mukhang pinagsusumbatan niya ang babaeng may pulang buhok dahil sa labis na kilos nito. Tumayo ng tuwid ang babaeng may pulang buhok, may kumpiyansang mukha at sinabi, masaya akong tatanggapin ito, alam mo ba? Mukhang hinahamon niya ang lalaking may itim na buhok, handa sa isang labanan. Nagulat ang lalaking may itim na buhok, may malaking tandang pananong sa ulo. Mukhang hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng babaeng may pulang buhok o nagulat sa kanyang ugali. Biglang sumuntok ng malakas ang lalaking may itim na buhok sa babaeng may pulang buhok. Malakas ang suntok, nagpapakita na siya rin ay isang malakas na kalaban. Nakatuon ang larawan sa suntok ng lalaking may itim na buhok, may malakas na tunog na. Pinapakita nito ang lakas ng suntok at matinding banggaan. Patuloy na sumuntok ang lalaking may itim na buhok sa isang grupo ng tao. Mukhang nagsimula na ang malaking labanan at siya ay nag-iisa na nakikipaglaban sa maraming kalaban. Sumuntok ang lalaking may itim na buhok sa isa pang tao, habang ang babaeng may pulang buhok ay tumatayo at itinaas ang hinlalaki, sinabing, ayos. Mukhang nasisiyahan siya sa ipinakitang galing niya. Tinanong ng lalaki, sino ang babaeng iyon? Umiti ang babaeng may pulang buhok at sinabi, hindi ko alam. Agad ko siyang pinabagsak. Mukhang hindi siya interesado sa pagkakakilanlan ng babaeng tinamaan niya at matatag ang kanyang kilos. Tinanong ng babaeng may pulang buhok ang lalaking may itim na buhok, Kumusta? Kumusta ang palabas kong komedya? Sumagot ang lalaki, bumalik ka na sa trabaho. Subukan mong maghukay ng putik. Mukhang hindi siya gaanong na-impress sa palabas niya at gusto niyang mag-focus siya sa misyon. Nakayuko ang lalaking may itim na buhok, mukhang naghahanap ng isang bagay. Tinanong niya, hindi mo ba ako papupurihan? Nagpatuloy ang babaeng may pulang buhok, nandoon na. May ganito karaming putik sila? Mukhang nasa isang marumi o magulong lugar sila. Nakahiga ang lalaking may itim na buhok sa lupa, mukhang natalo o napagod na. Ang teksto ay nagsasabing, mukhang hindi mo na kaya. Ipinapakita nito na siya ay natalo o napakahina. Nakahiga ang lalaking may itim na buhok at may isang tao na yumuko sa kanya. Tinanong ng yumukong tao, ikaw ba si Eraser? Sumagot ang lalaki, tiyak, ako nga iyon. Mukhang kinukumpirma niya ang kanyang pagkakakilanlan o sinisikap itago ang isang bagay. Nakahiga ang lalaking may itim na buhok at ang isa pa ay yumuko sa kanya. Sinabi ng yumukong tao, tiyak, ako nga iyon. Pero sabihin mo sa akin. Mukhang gusto niyang magtanong pa. Yumuko ang lalaki na may masamang ngiti at sinabi, narinig ko na nilaban mo na si Konda Egon noon.
Ipinapakita nito na alam niya ang nakaraan ni Eraser at Daegun. Nagpatuloy ang yumukong lalaki sa pagtatanong, kumusta naman kumpara kay Park Hee-jun? Kinukumpara niya ang lakas ni Daegun sa isa pang karakter na si Park Hee-jun na nagpapakita na pareho silang malalakas na tauhan. Ay naku, tingnan mo yan. Mukhang may nahulog na tao. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ah, ganun pala. Nakatingin ang dalawang ito sa taong nakahiga sa lupa. Mukhang medyo shocked ang babae, samantalang ang lalaki ay mas kalmado. Sabi niya, paano mo nagawang saktan sila ng ganito? At sumagot siya, mukha na siyang isang masa. Parang siya ang nag-ayos ng sitwasyon. Ngayon naman ang lalaki. Mukhang malalim ang iniisip niya, o baka sinusubukan niyang intindihin ang isang bagay. Ang speech bubble ay nagsasabing, walang kwenta ang sagot niya. At pagkatapos ay nagtatanong, alam kaya niya ang tungkol dito? Mukhang sinusubukan niyang kunin ang impormasyon mula sa isang tao pero hindi nagtagumpay. Ah, aalis na sila. Sabi ng lalaki, tara na. Tinanong siya ng babae, paano mo gustong marinig ang sagot? At iniisip niya, mali pa rin ang sagot niya. Mukhang alam na niya na hindi magiging ayon sa gusto niya ang sagot. Mukhang nagulat talaga ang babaeng ito. Tinanong niya, bakit mo naman tinanong agad sa simula? Sagot ng lalaki, kasi mukhang wala siyang alam. Tapos sabi niya, ngayon. Mukhang nagdedebate sila tungkol sa pag-interrogate sa taong tinamaan. Naglalakad sila sa daan, mukhang patungo sa isang lugar. Ang speech bubble ay nagtatanong, saan kaya tayo pupunta? At ang larawan sa ibaba ay nagpapakita ng isang gusali na may nakasulat na ospital ng Ildam. Ibig sabihin, papunta na sila sa ospital. O, ano nang nangyayari? Isang babae ang tumatakbo ng mabilis, nahulog ang kanyang scarf. Mukhang nagmamadali siya o tinutugis. Medyo dramatic ang eksena. Narito na, ang lalaki ay nakahiga sa kama ng ospital. May patient info board na nagsasabing Baek Soo-hyuk, lalaki, 18 taong gulang. Department VA, Dr. Park Hee-jun. Mukhang siya ang tinamaan sa unang larawan at ngayon ay nasa ospital. Si Baek Soo-hyuk ay nakahiga sa kama at mukhang hindi masyadong kontento. Sabi niya, nga. Tinanong niya, bakit hiwalay ang banyo kung i-room naman ito? Samantala, si Suzy, ang kapatid niyang babae, ay papunta sa pintuan ng banyo. Mukhang nagrereklamo siya tungkol sa pasilidad ng ospital. Si Suzy ay nakatayo sa pintuan ng banyo at tinitingnan si Baek Soo-hyuk. Tinanong niya, hindi ka pa natutulog at dagdag pa, sinabi ko na sayo na magpahinga ka. Mukhang inaalagaan niya siya at gusto niyang magpahinga siya. Si Suzy ay nakatayo sa tabi ng kama ni Baek Soo-hyuk. Mukhang medyo nahihiya siya at nagsabi, pasensya na at hindi kita nadala sa mas magandang ospital. Pero si Baek Soo-hyuk ay relax lang at sumagot, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Mukhang hindi siya masyadong nag-aalala kung maganda ang ospital o hindi. Si Suzy ay nakaupo at mukhang nag-aalala. Sabi niya, walang magagawa kapag ganito ang sitwasyon. Tinanong niya, pero bakit maraming lalaki sa hallway? Ipinaliwanag niya, kailangan kong pumasok dito kasi nakatitig sila. Mukhang hindi siya komportable sa mga titig ng mga tao sa labas. Si Suzy ay tinitingnan si Baek Soo-hyuk ng may pagkalito. Inuulit niya, tinitigan nila ako. At tinanong, bakit maraming lalaki? Mukhang sinusubukan niyang alamin kung bakit maraming estranghero sa hallway ng ospital. Si Suzy ay patuloy na nagsasalita at medyo inis. Sabi niya, marami nga medyo late na rin kasi. Dagdag pa niya, sila ay patuloy na sumilip. Kinukumpirma niya na maraming estranghero ang sinusubukang sumilip sa loob ng kwarto. Si Baek Soo-hyuk ay mukhang seryoso ang iniisip matapos marinig ang sinabi ni Suzy. Tahimik siya sandali tapos tumingin pababa. Mukhang sinusubukan niyang intindihin ang sitwasyon o nagbabalak ng isang bagay. Si Suzy ay papasok na sa pintuan pero pinigilan siya ni Baek Soo-hyuk. Sabi niya, tuloy ka lang. Ako na ang magbubukas. Pero sabi niya, Suzy, sandali lang. Mukhang ayaw niyang buksan ni Suzy ang pinto ngayon. Pinipigilan ni Baek Soo-hyuk si Suzy. Sabi niya, sandali lang. Tinanong ni Suzy, ha? Ano nang nangyari? Tinanong pa niya, ano nang nangyari, opa? Sagot ni Baek Soo-hyuk, tapos na ang visiting hours. Pareho silang nagulat nang malaman ito. Nakasara ng mahigpit ang pinto.
Seryoso ang tingin ni Baek Suheok at sinabi, walang dapat pumunta dito. Mukhang inaasahan niyang may hindi maganda o ayaw niyang may bumisita ngayon. May isang lalaki na lumitaw mula sa likod ng kurtina, tumingin kay Baek Suheok at Suzy. Kumakaway ang kurtina. Sabi ng lalaki, Baek Suheok, mukhang siya ang taong ayaw makita ni Baek Suheok. Ang lalaking estranghero ay yumuko at tumingin ng diretsyo kay Baek Suheok. Tinanong niya, ano nang balak mong gawin sa katawan na yan? Mukhang alam niya ang kalagayan ni Baek Suheok at hinahamon siya. Ah, ito na. Muli ang gusali ng ospital ng Ildam na nakita natin kanina. Ngayon, magkasama ang lalaki at babae na pumapasok. Mukhang nakarating na sila sa ligtas na lugar. Naglalakad sila sa hallway ng ospital. Medyo nag-aalala pa rin ang babae habang kalmado ang lalaki. Tapos, lumingon sila at nagpatuloy sa paglalakad papasok. Mukhang naghahanap sila ng isang kwarto. Muli ang patient info board ni Baek Suheok. Tinanong ng babae, pwede ko bang buksan ito? Sagot ng lalaki, walang problema. Mukhang humihingi siya ng permiso na buksan ang kwarto ni Baek Suheok. Naku po! Nakatingin ang babae sa sahig na may sobrang gulat na mukha. Maraming lalaki ang nakahiga sa lupa, mukhang tinamaan at nawalan ng malay. Sabi niya, ano to, at sino sila? Mukhang si Baek Suheok ang nag-ayos pa ng isang grupo. Isa sa mga tinamaan na lalaki ay nakahiga sa sahig. Nakatingin ang lalaki natin pababa at sinabi, akala ko si Baek ay malubhang nasaktan. Mukhang nagulat siya sa kakayahan ni Baek Suheok kahit na siya ay sugatan. Patuloy ang pagkagulat ng lalaki. Sabi niya, hindi ko inakala na kaya niyang gawin lahat ng ito habang sugatan. Tapos sinabi pa niya, may tumulong siguro. Mukhang iniisip niyang may tumulong kay Baek Suheok. Ang speech bubble ay nagsasabing, siguradong may tumulong sa kanya. Pinatibay nito ang hinala ng lalaki sa naunang larawan. Mukhang hindi nag-iisa si Baek Suheok sa bagay na ito. Lumipat ang eksena sa isang kalye sa gabi, mukhang sa labas ng ospital. May grupo ng mga kabataan na nagtitipon at masiglang nag-uusap. Sinasabi nila, talaga ba, sobrang tanga nila at totoo yan, keke. Mukhang pinag-uusapan nila ang isang napaka-interesanting bagay. Isa sa mga kabataan ay nakatingin ng may pagkalito. Tinanong niya, ano nang ibig sabihin ng totoo yan, keke? Mukhang hindi pa niya maintindihan ang usapan ng iba. Isang mas matandang lalaki, mukhang leader, ang naglagay ng kamay sa balikat ng batang lalaki at tinitigan siya ng seryoso. Tinanong niya, bakit hindi mo ako sinabihan? Sagot ng batang lalaki, ha? Mukhang gusto ng leader na malaman ang nangyayari at ayaw niyang mapag-iwanan. Tinanong ng mas matandang lalaki tungkol kay Bongyun. Tinanong niya, kumusta si Bongyun? At may paliwanag, ang Jumryong ay nangangahulugang Golden Dragon. Tinanong pa niya, akala ba nilang mga Jumryong na sila ay mga dragon ng langit? Sa huli, nag-utos siya, ibigay niyo lahat kung ayaw niyong mabugbog. Mukhang ito ay isang sagupaan ng mga gang. Lumipat ang eksena sa isang paaralan na may asul na langit at puting mga ulap. Mukhang isang bagong araw ito, kabaligtaran ng mga mararahas na eksena kanina. Marahil dito nag-aaral ang mga kabataan. Nasa loob tayo ng isang classroom na may numerong isa tandang bawas isa sa pinto. May grupo ng mga kabataan na nag-uusap. Tinanong ng isa, ano? Kinubkob ba kayo ni Bongyun kagabi? Sumagot ang isa, lahat ba kayo? At ang pangatlo ay nagsabi, nakita ko siya 4 na beses na. Mukhang si Bongyun ay isang kilalang tulisan sa lugar. Ang batang lalaki ay nakikipag-usap sa isa pang tao. Tinanong niya, gusto mo ba akong nakawan? Sumagot ang isa, Sabi ng batang lalaki, ano ang gagawin ko? Wala na akong maibibigay sa'yo dahil ito na ang ika-4 na beses. Nagulat ang isa at sinabi, talaga ba? Sige na nga. At nagpaalam, good luck. Mukhang medyo makatao rin ang magnanakaw na ito nang makita niyang wala nang maagaw sa biktima. Nagulat ang buong grupo ng mga kabataan. May isang nagsabi, naku po. May isa pang nagsabi, hindi ba dapat ito ay maitala sa Guinness World Records? Sabi ng pangatlo, ang mapinakawan ng 4 na beses ay hindi problema. At ang huli ay nagsabi, hindi ito pwedeng baliwalain. Mukhang naging seryosong issue na ang madalas na pagnanakaw sa kanilang komunidad. Nagpatuloy ang kanilang usapan.
Sabi ng isa, napakaraming biktima ng sabay-sabay. Ipinaliwanag ng isa, kagabi, sa lugar kung saan nagtitipon-tipon ang lahat ng mga akademya, kahit hindi man 4 na beses, karamihan ng mga bata ay nakaranas ng pagnanakaw kahit isang beses lang. At sa huli, sinabi ng pangatlo, lahat ito ay gawa ng mga galing sa Bonghyun Technical School. Kaya ang Bonghyun ay hindi lang isang magnanakaw, kundi isang buong gang mula sa ibang paaralan. 2 batang lalaki ang labis na nagulat. Tinanong ng isa, Bonghyun? Bakit? Tayo ay Jumryong naman? Sagot ng isa, baliw ba ang mga Bonghyun na yan? Mukhang magkaaway ang Jumryong at Bonghyun, at ang pag-atake ng Bonghyun sa Jumryong ay isang nakakagulat at hindi katanggap-tanggap na pangyayari. Isang lalaki na tila isang lider o may mataas na posisyon ay nag-iisip. Sabi niya, posible bang napansin nila ang pagkawala ni Daegun? Tinanong pa niya, sinisikap ba nilang magdulot ng gulo? At nagkonklusyon, sinasamantala ang pagkakataon habang wala ang lider. Mukhang si Daegun ang lider ng Jumryong, at ang pagkawala niya ang nagbigay ng pagkakataon sa Bonghyun. Ang lalaking may salamin ay nag-iisip. Sabi niya, iniisip ko rin iyon pero pagkatapos ay itinanggi, pero masyadong biglaan para iyon ang dahilan. Ipinaliwanag niya pa, isang tao ang nagnakawan ng 4 na beses, ibig sabihin walang organisasyon sa pagitan nila. Mukhang sinusuri niya ang sitwasyon at naniniwala na ang kilos ng Bonghyun ay hindi isang organisadong pag-atake. Nagpatuloy ang lalaking may salamin sa pagpapaliwanag ng kanyang iniisip. Sabi niya, mas malamang na dahil sa pagbabago sa pamunuan, sinasamantala ng lahat ang pagkakataong ito para sa pansariling kapakinabangan. Dagdag pa niya, kung talagang may intensyon silang gawin ito, hindi magiging magulo ng ganito. Mukhang naniniwala siya na ito ay mga hiwalay na aksyon, walang direktiba mula sa itaas, at lalo lamang nagpapahirap sa sitwasyon. Bumalik tayo sa grupo ng mga kabataan sa paaralan. Tinanong ng lalaking may salamin, may oras ba kayo ngayon? Dagdag niya, dapat nating suriin ito ng sarili natin para maintindihan ng mabuti. Mukhang nagpaplano silang imbestigahan ang mga pagnanakaw ng Bonghyun. Nagulat ang isa sa mga lalaki at tinanong, gusto mo bang magbantay? Tinanong pa niya, sandali, tayo lang ba ito? Mukhang nag-aalala siya na maliit lang ang grupo nila para imbestigahan ang isang malaking gang. Pinapalma ng lalaking may salamin ang iba. Sabi niya, susubukan kong magtipon pa ng ilan. Dagdag niya, patuloy ko ring susubukan makipag-ugnayan kay Daegun. Mukhang naghahanda sila para sa mas malaking sagupaan, at mahalaga ang pakikipag-ugnayan kay Daegun. Nanatiling seryoso ang mukha ng lalaking may salamin. Sabi niya, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya, at nagkonklusyon, pero dapat nating gawin ang lahat ng makakaya. Mukhang determinado siyang alamin kung ano ang nangyari kay Daegun at harapin ang Bonghyun. Lumipat ang eksena sa isang parke sa araw, may asul na langit at mga ulap. Nakahiga si Daegun sa isang bangko, tila nagpapahinga. Marahil ito ay isang payapang tanawin bago may mangyari. Nakahiga pa rin si Daegun sa bangko. Sa ibaba, may 3 naglalakad, isang babae at 2 lalaki. Sabi ng isa, magyosi muna tayo bago tayo umalis. Mukhang naghahanda silang gawin ang isang bagay at gusto munang mag-relax. Nakatayo ang 3 magkasama, may isang lalaki na naninigarilyo. Humihingi ng sigarilyo ang babae at isa pang lalaki, hoy, bigyan mo ako ng isa pa, at isa pa para sa akin. Sabi ng naninigarilyo, ito na ang huli kong sigarilyo. Sagot ng isa, huwag kang magsinungaling. Nakakatawa na may no smoking sign sa likuran nila. Mukhang hindi nila pinapansin ang patakaran. Mukhang naiinis ang lalaking naninigarilyo, sabi, sinasabi ko sa inyo, gago kayo. Itinuro niya ang natapos na sigarilyo, nakikita niyo. Wala na. Tanggap ng isa, hindi ka nagsisinungaling. Tinanong pa, nako, ano nang gagawin natin ngayon? Mukhang may problema sila dahil ubos na ang sigarilyo. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagkaubos ng sigarilyo. Tinanong ng isa, may mabibili ba tayo dito malapit? Nagmungkahi ang babae, hoy, pwede kang humingi sa mga opa sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay. Mukhang nagmumungkahi siya ng paraan para makakuha ng sigarilyo, pero maaaring may hindi magandang kahulugan. Mukhang ayaw sundin ng batang lalaki ang mungkahi ng babae. Sabi niya, hindi, gagawin nila akong gawin ang mga kakaibang bagay ulit. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang grupo ng tao, kasama si Daegun na nakahiga sa bangko.
Mukhang ang mungkahi ng babae ay tungkol sa paghingi ng tulong sa mga nakatatanda at may hindi magandang karanasan ang batang lalaki sa kanila. Nahahadlangan si Diagon na nakahiga sa bangko. May isang nagsabi, pasensya na. Pagkatapos, may isa pang nagsabi, huwag ka nang magpanggap na natutulog at bumangon ka na. Mukhang sinusubukan nilang gisingin siya para hingan ang tulong o gawin ang isang bagay. May isang lalaki na tumatawag, hoy, kuya, at dagdag pa, huwag mo akong baliwalain. Pagkatapos, may isang kamay na mahigpit na humawak sa braso ni Diagon. Mukhang pinipilit nila siyang bumangon. Si Diagon, na ngayon ay pinipigilan, ay nakasuot ng uniforme ng estudyante. Tinanong siya ng humahawak, uniforme ng estudyante. Sagot ni Diagon, sige na nga. Mukhang ayaw niyang makisangkot sa bagay na ito. Isa sa mga nagsasalita ay napailing, naku, ang tingin niya ay nakakagulat. Pagkatapos, isang lalaki na may takip sa mukha ang nagsabi kay Diagon, pasensya na, ikaw ba ay nasa hustong gulang? Tinanong pa, pwede mo ba kaming bilhan ng sigarilyo? Mukhang ito ang dahilan kung bakit nila siya ginising. Nakaupo si Diagon sa bangko, tila pagod. Bumuntong hininga siya, ha? Sabi ng isa, hindi naman mahirap. Tinanong niya, ilan? Isa sa mga kabataan ang nagsabi, siguro 3 o 4 na sigarilyo. Sagot ni Diagon, hindi. Tumingin siya ng seryoso sa kanila at tinanong, gusto niyo bang sampalin pa ng ilang beses? Mukhang wala siyang balak tumulong. Kumilos si Diagon. Sinampal niya ang 2 lalaki gamit ang isang libro na nagpatumba sa kanila. Sabi niya, huwag kayong magpalabis. Mukhang ayaw niyang maistorbo at ginamit ang lakas para tapusin ang usapan. Hawak ni Diagon ang libro at sabi, hindi masakit ang tama mula sa gilid ng libro. Pagkatapos, sinabi niya sa sarili, siguro medyo masakit din, mukhang sinusukat niya ang sakit na naidulot niya. Nagpatuloy si Diagon, pero mula ngayon, mag-ingat kayo. Dagdag niya, pumunta kayo sa ospital kung masyadong masakit. Mukhang nagbabala siya sa kanila at ayaw na silang istorbohin pa. Tumingin ang lalaking may takip sa mukha ng galit. Bulong niya, ang gago niyan. Pagkatapos, sabi niya, may ganitong klase ng mga bata kahit saan. Mukhang sobrang inis siya dahil sa pagkakapanalo ni Diagon at walang magawa. Nakaupo si Diagon sa bangko, tila malalim ang iniisip. Naisip niya, kahit sa insyon o daejon. Pagkatapos ay naisip, ngayon naisip ko, daejon. Nagpatuloy siya, hindi naman ibig sabihin na may mangyayari dahil wala ako doon, di ba? Mukhang sinusubukan niyang itaboy ang mga alalahanin tungkol sa isang lugar. Naglalakad si Diagon sa daan, tila sinusubukan niyang kalimutan ang mga iniisip niya. Sabi niya, bukod pa rito, medyo tahimik ang daejon kumpara dito. Pagkatapos, sinabi niya sa sarili, kaligtaan na. At nagpa siya akong huwag isipin ang mga bagay na ito habang nagpapahinga. Mukhang sinusubukan niyang i-enjoy ang kanyang pahinga nang hindi naaabala ng ibang problema. Isang lalaki ang yumuko bilang pasasalamat sa isa pang lalaki. Ang yumukong lalaki ay nagsabi, salamat. Mukhang tinulungan siya ng lalaking iyon sa isang bagay. 3 lalaki ang nag-uusap. Isang lalaki ang may hawak na pera at nagsabi, malaking kita ang nakuha namin dahil sa iyo. Pakitanggap ito. Ang lalaking tumanggap ng pera ay nagsabi, ang bait naman. Ang nagbigay ng pera ay nagsabi, huwag mo nang isipin, itago mo na lang bilang panggastos. Ang tumanggap ng pera ay masayang sumagot, maraming salamat. Mukhang tinulungan sila ng lalaking nakauniporme na kumita ng pera. Tinitingnan ni Goong Jin ang 2 lalaki at sinabi, sige na. Dagdag pa niya, sa tingin ko, masaya ang mga nasa gitnang antas. Mukhang siya ang nagbigay pahintulot sa kanila na umalis at pinagmamasdan ang kanilang reaksyon. 2 lalaki ang nag-uusap. Isang lalaki ang nagtanong, pero ito na ba lahat? Tinanong pa niya, ito ba ang ibig mong sabihin sa paglilinis? Sumagot si Goong Jin, huwag kang mawala ng pasensya. Ipinaliwanag niya, kailangan mong balatan muna ang prutas bago mo ito kainin. Mukhang pinag-uusapan nila ang isang mas malaking plano at ito ay simula pa lamang. Nanatiling seryoso si Goong Jin. Sinabi niya, bagamat may ilan na nakakain pati ang balat at tiniyak, hindi ako ganoon. Mukhang siya ay isang taong maselan at nais na maging perpekto ang lahat ayon sa kanyang paraan. Nakatingin si Goong Jin pababa na may malalim na pag-iisip. Sinabi niya, gusto ko lang ang matamis na puso. At pagkatapos balatan.
Pinapatibay nito na siya ay may malawak na pananaw at nakatuon lamang sa huling resulta, pagkatapos alisin ang lahat ng hindi kailangan. Larawan na may teksto, Dance paghahari, Hijumryong Ihi, kasalukuyang nagsisimula. Malaking titik sa screen ang nagsasabing, Dance paghahari, Hijumryong Ihi, kasalukuyang nagsisimula. Ipinapakita nito na ang lahat ng mga nangyari ay simula pa lamang ng isang mas malaking plano, ang pagkuha ng kapangyarihan sa grupo ng Jumryong. Bumalik ang eksena sa isang gusali sa gabi, tila isang akademya. Tatlong lalaki ang nakatayo at nag-uusap. Isang lalaki ang nagtanong, makakatulong ba ang pagtitiglang dito? Ang isa pa ay nagsabi, mga salbaheng Bongyun, hindi sila lalabas ngayon kung may konsensya sila. Mukhang naghihintay sila ng isang sagupaan laban kay Bongyun, ngunit hindi lumabas si Bongyun. Galit na galit ang grupo ng mga kabataan sa akademya. Isang lalaki ang sumigaw, walang konsensyang mga salot. Isa pa ang umiyak, habulin natin sila. Mukhang nagpasya na silang huwag na maghintay pa at sila na mismo ang hahanapin si Bongyun. Lumabas si Goong Jin at sinabi, sapat na. Tumingin ang iba sa kanya nang may pagkabigla at nagtanong. Mukhang pinigilan niya sila na habulin si Bongyun na ikinagulat ng iba. Isa sa mga kabataan ang nagtanong, sino siya? At sa ibaba ay may nakasulat, Bongjun Tech School Mid-Rankers. Mukhang ang mga ito ay mga tao mula sa Bongjun Technical School na nagdulot ng gulo. Nagharap ang dalawang grupo ng kabataan. Isang tao mula sa Bongyun ang nagsabi, o gusto kong malaman kung sino sila, pero mga taga-Jumryong sila. Nagpatuloy siya, pinoprotektahan nila ang mga taga-paaralan ninyo. Astig, di ba? Mukhang ito ay isang direktang sagupaan sa pagitan ng dalawang grupo. Isa sa mga kabataan ng Jumryong ang natatakot, na nautal, hintay muna. Ramdam niya ang paninikip ng tiyan. Pagkatapos, tatlong lalaki ang lumitaw, ipinakilala bilang ang bastos na mandirigma, Jithigve, at Dance, pinakamahalagang elite ng pamilya Kondaegon. Mukhang sila ay mga malalakas at nakakatakot na tauhan mula sa Jumryong. Ang lalaking may pulang mga mata ay seryosong nakatingin. Sinabi niya, nakapulot ako ng isang sandata nang hindi sinasadya. Mukhang naghahanda siyang gumamit ng isang mapanganib na bagay laban sa kalaban. Ang lalaking may hawak na gunting ay nagsabi, bagamat ito ang unang beses kong masira ang isang bagay maliban sa bula. Sa ibaba, tatlong lalaki ang naglalabas ng pulang liwanag, parang naka-lock target sila. Mukhang ang gunting ang sandatang nakuha niya at handa na siyang umatake. Ang lalaking may naglalagablab na pulang mga mata ay nagsabi, nakalock na ang target. Sa ibaba, ang dalawang lalaki ay sobrang natakot. Sumigaw sila, surrender kami, talo na kami, maglalaho na kami, at pakiusap. Mukhang naunawaan nila ang lakas ng kalaban at nais ng sumuko. Isang kamay ang mahigpit na humawak sa mukha ng isang lalaki, pagkatapos ay bumagsak ang lalaki sa lupa. Mukhang mabilis at malupit na pinabagsak ng lalaking may pulang mga mata ang kalaban. Isang lalaki ang tinamaan ng suntok sa mukha, dumugo ang labi. Sumigaw siya, sanbae. At bumagsak sa lupa. Mukhang nagpapatuloy pa rin ang labanan, at ang mga taga-Bongyun ay tuluyang napipigilan. Napakagandang tanawin ito. Isang lalaki ang dinududukan ang ulo ng isa pagamit ang paa, tila na ipanalo na niya ito. Pagkatapos, isang grupo ang nakatayo at nag-uusap. Isang tao ang nagsabi, ang dapat ninyong bantayan ay, at ang isa pa ay sumagot, hindi ang isang kalaban na may kakayahan, kundi isang walang kwentang kakampi. Mukhang pinag-uusapan nila ang kahalagahan ng pagpili ng tamang kakampi. Tatlong lalaki ang nakatingin ng may pagkabigla. Isang lalaki ang nagtanong, binubugbog ang sariling kakampi. Sumagot ang isa, hindi naman mali ang mga salitang iyon. Mukhang pinag-uusapan nila ang isang malupit, ngunit epektibong taktika. Narito na, isang bagong tauhan ang lumitaw. Siya ay si Baekman Seok, isa sa mga matatandang mag-aaral ng Bongjun Technical School. Nakangiti siya ng may kayabangan at sinabi, sige na, kalimutan na natin yan. Mukhang siya ay isang mahalagang tauhan sa grupo ng Bongyun at naghahanda ng isang bagay. Tinitingnan ni Baekman Seok ng may masamang ngiti at nagtanong, sino ang dapat kong patayin muna? Mukhang siya ay isang malupit na tao at naghahanda para sa isang malaking atake. Isang lalaki ang nagsasalita sa telepono, napapalibutan ng maraming taong walang malay sa lupa. Sinabi niya, marami pa kaysa sa inaasahan ko. Mukhang siya ang nakapatay sa mga ito at nag-uulat ng sitwasyon.
Isang lalaki ang sinusubukang tumawag sa telepono, ngunit hindi makakonekta. Lumabas ang teksto, beep, Jenks tawag Diki iyong ginawa Diki, hindi makakonekta. Mukhang may problema siya at hindi makakontak ang sinuman. Nakaupo si Manho sa lupa, dumudugo ang kanyang ilong. Mukhang siya ay tinamaan at nasaktan. Lumalala ang sitwasyon para sa panig ng Jumryong. Ang lalaking may suot na salamin ay tumatakbo ng may determinasyon. Sinabi niya, may masamang pakiramdam ako. Dagdag pa niya, dapat akong pumunta at tumulong. Mukhang naramdaman niya ang panganib at nagmamadaling tumulong sa mga kasama. Lumabas si Goong Jin, tiningnan ang lalaking may salamin at nagtanong, saan ka nagmamadali? Nagpatuloy siya sa pagtatanong, ayos ka lang ba? Mukhang kilala ni Goong Jin ang lalaking may salamin at hinaharang siya. Tinitingnan ni Goong Jin ang lalaking may salamin at nagtanong, maayos ba ang ginagawa mo? Sa ibaba ay may teksto na nagpapakilala sa kanya bilang matatandang mag-aaral ng Bongshun Technical School ng Goong Dai. Mukhang isa pang mahalagang tauhan mula sa Bongyun si Goong Jin at tinatanong ang kalagayan ng lalaking may salamin. Agtanong, maayos ba ang ginagawa mo? Sa ibaba ay may teksto na nagpapakilala sa kanya bilang matatandang mag-aaral ng Bongshun Technical School ng Goong Dai. Mukhang isa pang mahalagang tauhan mula sa Bongyun si Goong Jin at tinatanong ang kalagayan ng lalaking may salamin. Ang lalaking may salamin ay seryosong tumingin at sinabi, ang mga natutunan mo mula sa akin, iyon ang ibig kong sabihin. Mukhang pinaaalalahanan niya si Goong Jin tungkol sa isang aral o kasanayan na naituro niya. Ipinapakita nito na mas komplikado ang relasyon nila kaysa sa pagiging magkalaban lamang. Sa isang laro ng video game, larawan ni Minho noong bata pa siya na nakaupo ng tutok sa isang arcade machine, mabilis ang kamay sa paggalaw ng joystick at pagpindot ng mga buton. Mukhang sobrang nakatuon siya sa kanyang laro. O, parang nagiging matindi ang laban. Sa itaas, makikita natin ang isang magulong eksena sa laro, kung saan dalawang karakter ang naglalaban ng matindi. Isang lalaking may blonde na buhok ang nakataas ang kamay na parang inis, habang isang matandang lalaki na may puting buhok ay nahuhulog. Sa ibaba, ang ating batang lalaki ay patuloy pa rin sa paglalaro, ngunit mukhang nahihirapan siya. Isang kaibigan niya na nakatayo sa tabi ay may mukha ng pagkabahala at nagsabi, ang larong ito, nagpapabaliw sa akin. Nagpapatuloy ang labanan sa laro. Sa pagkakataong ito, ang matandang lalaki na may puting buhok ay nagpakawala ng isang malakas na sipa sa lalaking may blonde na buhok. Mukhang siya ang nanalo dahil lumabas ang malaking TV sa screen. Pagkatapos ng laban, tila may konting tensyon sa totoong buhay. Ang batang lalaki na may pulang kayumangging buhok ay lumingon sa kanyang kaibigan na may hindi masayang ekspresyon. Ang kaibigan ay nagsasalita, parang gusto niyang ilabas ang bata para mag-usap. Hoy, gago! Lumabas ka muna! At nangyari ang inaasahan. Dalawang batang lalaki ang nag-aaway at nag-aagawan sa loob ng arcade. Ang kaibigan ay nakataas ang kamay na parang gustong sampalin si Manho, at si Manho ay handa ring ipagtanggol ang sarili. Mukhang nagtatalo sila tungkol sa paggamit ng maduming taktika sa laro. Sabi ng kaibigan, huwag mo nang gamitin yung taktika na yan sa laro, at sinampal niya ako kahit siya ang natalo. Sumagot ang batang may pulang kayumangging buhok, hindi ba iyon ang aking kasanayan? May isa pang sumigaw, turuan mo siya ng leksyon, kaibigan. Isang mas matandang lalaki, kapatid ni Manho, ang dumating para makialam. Nakikipag-usap siya sa batang may pulang kayumangging buhok, tila sinusubukang ipaliwanag ang isang bagay. Tinanong niya, pero una sa lahat, Manho, kailangan mo ba talagang gamitin yung pandarayan na yan? Hindi ka ba pwedeng manalo ng patas? Mukhang nag-iisip si Manho sa sinabi ng kuya niya. Kinamot niya ang ulo at sinabi, Aba, madali akong manalo gamit yung pandarayan na yan. Sumagot ang mas matanda, pwede kang manalo ngayon, pero ano ang gagawin mo kapag nakaharap mo ang kalaban na hindi mabibiktima ng taktika mo? Mukhang naunawaan ni Minho ang problema. Tumingin siya ng malalim at sinabi, naiintindihan ko na. Nangako siya, sa susunod, maglalaro ako ng patas. Pero idinagdag niya, kung kaya mo lang turuan ng leksyon yung taong yan ngayon. Sagot ng mas matanda, tulad ng sinabi ko, ang ugali mo ang problema. Gusto mo pa ring maglaro ng madali, di ba?
Nagpatuloy ang mas matanda sa pagbibigay ng payo, tinitigan si Minho ng seryoso. Sa ganong ugali, darating ang araw na mararating mo ang iyong hangganan. Ang huling larawan ay nagpapakita kay Minho na nakahiga sa lupa, mukhang natalo na siya. May dugo sa mukha niya at may isa pang tao na nakahiga ng walang malay malapit sa kanya. Mukhang natupad ang babala ng mas matanda at hinarap ni Minho ang mga kahihinatnan ng hindi patas na paglalaro. Si Minho, na natalo, ay pilit na bumabangon ng mahirap. Mukhang nasa isang madilim na eskinita siya, at may iba pang mga tao na nakahiga rin ng walang malay sa lupa. Sumigaw siya, "Mga tol! Gumising kayo at sinubukang gisingi." Si Minho, na natalo, ay pilit na bumabangon ng mahirap. Mukhang nasa isang madilim na eskinita siya, at may iba pang mga tao na nakahiga rin ng walang malay sa lupa. Sumigaw siya, "Mga tol! Gumising kayo at sinubukang gisingin ang isang kaibigan." Patuloy pa rin si Minho sa pagtulong sa kanyang mga kaibigan. Lumilingon siya ng may takot at sinabi, "Ito ba ay 991, tama ba?" May tumawag di. Mukhang gusto niyang tumawag ng ambulansya. Nakatayo si Gongji na nakaharap kay Seung-hoon. Tinanong ni Seung-hoon, "Hindi ka ba karaniwang hindi kumikilos ng mag-isa? Hindi ka ba yung tipo na nagtatago sa likod at pinangangalagaan ang sarili?" Sumagot si Gongji, "Ikaw ang nagsabi niyan. Kaya, ano ang dahilan ng pagdating mo dito?" Sagot ni Seung-hoon, "Walang dahilan para nandito si Bongyun." Lumapit si Gongji nang may malalim na pag-iisip. Sinabi niya, "Walang dahilan?" Nagpatuloy siya sa paglapit, at sa likod niya ay isang grupo ng mga lalaki na nakasuot din ng kulay abo na jacket, na halos kapareho niya. Sinabi niya kay Seung-hoon, "Sabi mo walang dahilan? Paano mo ipapaliwanag ito?" Mukhang nagulat si Seung-hoon. Sinabi niya, "Nakakagulat nga, kailangan kong sabihin yan. Hindi ko alam na ilalagay ka dito." Sinabi ni Gongji kay Seung-hoon, "Dapat kang magtago at gamitin ang utak mo. Bakit mo pinahirapan ang sarili mo?" Pagkatapos, tila nagsimula ang isang gulo, kung saan si Seung-hoon ay inaatake ng ilang tao. Matindi ang labanan. Sinusubukan ni Seung-hoon na lumaban, ngunit mukhang napapabagsak siya ng maraming kalaban. Pagkatapos ng gulo, ang lalaking may suot na salamin ay nakahiga sa lupa, mukhang natalo na. Isang lalaki ang nakatayo sa tabi niya at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" Ang lalaking may suot na salamin ay nakatayo sa harap ng isang lalaking may maskuladong katawan na inaayos ang kanyang salamin at nagsabi, "Nagawa ko nga. Hindi ko inakala na lalampasan ko ang remedial class." Mukhang nakamit ng lalaking may suot na salamin ang isang tagumpay o nagawa ang isang bagay na nakakagulat. Ang maskulado na lalaki ay nakikipag-usap sa ibang grupo ng mga tao. Sinabi niya, "Hanambae. Lahat ba sila?" Mukhang nakaharap siya sa isang grupo ng kalaban o nagtitipon ng mga puwersa. 3 lalaki ang nag-uusap. May nagtatanong, "Ano ang gagawin natin?" Sumagot ang isa, "Ang kalaban natin ay si Hanambae." Sabi ng pangatlo, "Magtuon tayo sa kanya. Hindi natin kailangan ang dagdag na panganib." Mukhang nagpaplano sila kung paano harapin ang sitwasyon. Ang grupo ng mga lalaking may mahabang buhok ay umatras. May nagsabi, "Umatras tayo." Mukhang iniiwasan nila ang labanan o nagre-reorganisa. Nakikipag-usap si Seung-hoon kay Hanambae. Tinanong ni Hanambae, "Kumusta ang sitwasyon?" Sumagot ang lalaking may suot na salamin, "Sinusubaybayan ko si Gumryong mula kahapon at nagiging kahina-hinala sila." Nagpatuloy si Seung-hoon, "Sa tingin ko, naniniwala sila na nilabag ng Bongyun School ang kasunduan." Tugon ni Hanambae, "Napakabaliw na desisyon." Sabi ni Seung-hoon, "Pero sa tingin ko, iba ang dahilan. Hindi ako hangal tulad ng itsura ko." Mukhang may sariling plano o malalim na iniisip siya. Sinabi ni Seung-hoon kay Hanambae, "Gusto kong tipunin mo ang 4 Heavenly King. May gusto akong sabihin sa kanila." Mukhang naghahanda siya para sa isang mahalagang pulong o malaking aksyon. Ipinapakita ng larawan ang isang paaralan, marahil ang Bongyun School. Sa ibaba, nakatayo si Hanambae mag-isa sa isang silid, nakaharap sa 2 tao, isa sa kanila ay si Minho. Nakikipag-usap si Minho sa lalaking may suot na salamin. Tinanong ni Minho, "Nag-isa ka lang ba? Paano naman sina Baeyul at An Hagon?" Sumagot ang lalaking may suot na salamin, "Hindi sila pumayag. Hindi ko sasabihin kung bakit. Mukhang may hidwaan o hindi pagkakaunawaan sa grupo."
Tatlong lalaki ang nakaupo sa isang silid, tila may pulong. Sinabi ng lalaking may suot na salamin, kaya tayo lang tatlo ang dadalo sa pulong. Tinanong ni Minho, nasa ospital pa ba sina Hyojong at Johnmin? Nag-isip ang lalaking may suot na salamin, pinapaisip ako kung sino talaga ang kalaban. Tumingin si Minho sa lalaking may suot na salamin at nagtanong, ganun ba kalakas siya? Sumagot ang lalaking may suot na salamin, malakas? Sinabi niya, hindi siya malakas, tayo ang mahina. Sa ibaba ay isang lalaking nakahiga sa lupa, may dumudugo sa bibig, may sakit na ekspresyon. May isa pang labanan. Isang lalaki ang inaatake ng isa pang gumagamit ng wrench. Mukhang ito ay isang flashback o isang hiwalay na laban na nangyayari ng sabay. Nagpapatuloy ang labanan sa mga malalakas na suntok at sipa. Nakahiga si Minho sa lupa, may sakit at galit na mukha. Sinabi niya, mga gago sa Gumryonggi. Mukhang natalo siya ng grupo ng Gumryong. Lumitaw ang isa pang lalaking may suot na salamin, tinitingnan si Minho ng malamig at sinabi, wala kang malaking bagay. Sa ibaba ay ang eksena ng matandang lalaki sa laro na may puting buhok na ang lalaking may blonde na buhok. Nagpatuloy ang lalaking may suot na salamin, darating ang araw na mararating mo ang iyong hangganan. Mukhang ito ang mas matandang lalaki na nagbigay ng payo kay Minho sa mga unang larawan. Si Minho ay nakaupo sa isang silid, may malungkot at nagsisising mukha. Sabi niya, kasalanan ko dahil ako ay mahina. Hindi ko matakasan ang aking mga hangganan. Nakikipag-usap si Seung Hoon sa kanya. Sabi niya, huwag mong sisihin ang sarili mo. Malaki rin ang aking responsibilidad dito. Si Seung Hoon kay Minho at sa isa pang tao, isang maling desisyon iyon. Ang mga taong iyon ay kumilos ayon sa isang mahigpit na plano. Mukhang pinag-uusapan nila ang kanilang pagkatalo at ang mga nangyari. Nakikipag-usap si Seung Hoon kay Minho at sa isa pang tao, isang maling desisyon iyon. Ang mga taong iyon ay kumilos ayon sa isang mahigpit na plano. Mukhang pinag-uusapan nila ang kanilang pagkatalo at ang mga nangyari. Nakikipag-usap si Seung Hoon kay Minho at sa taong may kalamnan. Ipinaliwanag niya, ito ay isang plano na mailayuning gamitin ang buong lakas natin. Ipinagpatuloy niya, malapit na nilang malalaman ang pagkawala ni Kwon Daegun. Sabi ni Hanambae, hindi lang ang Bongyun School ang makakaalam niyan. Nagpatuloy siya sa pagbibigay babala, maaaring harapin natin ang isang malaking trahedya ng digmaan, tulad ng digmaan bago nagkasundo sina Baek Suhyok at ang Four Heavenly King. Nag-alala si Seung Hoon at sinabi, maaaring mawala na ang kontrol sa lahat. Binanggit niya, kailangan nating gawin ang pinakamainam na magagawa. Nag-uusap sina Minho at isang kaibigan. Tinanong ni Minho, bakit biglang nawala si Kwon Daegun ngayon? Tinanong ng kaibigan, nasaan ang boss mo? Mukhang mahalagang tauhan si Kwon Daegun na nawala. Nakaupo si Minho sa upuan, may gulat na mukha. Sabi niya, ano? Cross-eyed. Pagkatapos ay humiga siya sa sahig, naguguluhan ang mukha at sinabi, hindi iyon ang uri ng cross-eyed na kinokontrol niya. Ipinagpatuloy niya na wala sina Suhyok at Suzy. Kwon Daegun. Kasalanan lahat ni Kwon Daegun. Mukhang may malaking insidente na nangyari kaugnay ng pagkawala ni na Suhyok, Suzy at Kwon Daegun. Hinawakan ni Minho ang kwelyo ng taong may salamin, galit ang mukha at hinihingi, sabihin mo na. Nasaan si Kwon Daegun? Tiniyak niya, dinukot sina Suhyok at Suzy, di ba? Hindi sila mawawala nang hindi nagsasabi. Nagulat ang taong may salamin nang tanungin ni Minho, nawala rin ba si Baek Suhyok? Sumigaw si Minho tapos na si Gumryong. Hinahawakan siya ng dalawang tao, pero pilit siyang lumalaban at sinasabi, walang leader ang isang paaralan tapos na iyan. Umiiyak si Minho, desperado ang mukha at sinabi, ganito. Ang paaralan nating Gumryong. Nagkatinginan sina Minho at ang taong may salamin. Sabi ni Minho tapos na. Lumitaw din ang taong may kalamnan, seryoso ang mukha. Ipinapakita ng larawang ito ang isang gusaling pang-industriya o bodega. Sa ibaba, ang lalaking may mahabang buhok ay nakangiting misteryoso, hahaha. Mukhang siya ang nasa likod ng mga kamakailang pangyayari o may kaugnayan sa pagkawala ng mga tauhan. Nakikipag-usap ang lalaking may mahabang buhok sa taong may kalamnan at sa isa pang lalaki. Sabi niya, hindi ka panipaniwala na sila lang ang lumabas para ayusin ang problema. Tinanong niya, iyan ba ang buong gang ni Kwon Daegun? Ang taong may kalamnan ay may mayabang na tawa at sinabi,
mas mabuting sabihin na wala nanggang pagkatapos nating sirain ito ng ganito. Tinanong ng lalaking may mahabang buhok, paano naman ang iba? Ipinagpatuloy niya, tinutukoy ko ang mga pinahirapan ni Kwon Daegun. Sumagot ang lalaking may mahabang buhok, tulad ng inaasahan mo, sila ay walang silbi. Ipinapakita ng larawang ito ang isang lalaki na naglalakad sa unahan, at sa likod ay isang grupo ng mga tao. Mukhang ito ay isang flashback o paliwanag kung paano pinamunuan ni Kwon Daegun. Sabi ng lalaking may mahabang buhok, hindi tulad ni Baek Soo-hyuk, na pinanatili ang puwersang kanyang sinupil, si Kwon Daegun ay isang uri ng tao na nag-organisa at tinanggihan hanggang para maging leader. Ipinapakita ng larawang ito ang isang lalaki na naglalakad sa unahan, at sa likod ay dalawang tao na sumusunod pero wala sila. Ipinagpatuloy ng lalaking may mahabang buhok, parang nililinis niya. Isang kalagayan ng pagkakawatak-watak at hindi pagkakaisa. Sabi ni Gongji sa taong may kalamnan, isa pa rin siyang banta kasama ang Four Heavenly King D. Ipinagpatuloy niya sa atin, kung may sinumang makakatalo sa Four Heavenly King, siya iyon, di ba? Nagpatuloy si Gongji tungkol sa isang misteryosong tauhan, isang taong nabuhay sa pinakamababang antas, isang alipin, sa loob ng 2 taon. Pero nagbago ng malaki at umabot sa rurok sa loob ng 2 buwan. Tinanong ng taong may kalamnan, ano nang sinasabi mo? Tinanong muli ng lalaking may mahabang buhok, bakit mo iniisip na kailangan nating labanan sila? Sabi ni Gongji sa 2 pang tao, hindi ka ba nagkakamali? Hindi ko intensyon na talunin sila mula sa simula. Tumingin si Gongji ng diretso sa mukha ng kausap at sinabi, ang plano natin ay hindi isang digmaan, kundi isang giyera. Sabi ni Gongji na may determinasyon, para manalo sa isang giyera, gagamitin ng tao ang anumang paraan na kinakailangan. Ipinapakita ng larawang ito ang isang modernong bahay sa gabi, mukhang isang ligtas na lugar. Sa ibaba, may lalaking nagsasalita, ligtas dito, kaya hindi masama na manatili ng ilang panahon. Pinag-uusapan ni Soo-hyuk ang paghahanda ng pagkain at mga gawain. Sabi niya, at ito ay sapat na para sa pagkain. Itinuro niya ang isang kahon na may nakasulat na pagkain para sa labanan at sinabi, dahil ito ay isang espesyal na sitwasyon, tatanggapin ko ang kakaibang lasa na ito. Ipinagpatuloy niya, may mga gawain din kung magsawa ka di. Sa ibaba ay isang dartboard, nagpapakita na may mga libangan. May lalaking may pulang kayumangging buhok na may hawak na kutsilyo, seryoso ang mukha. Sabi niya, huwag hawakan ang anumang mukhang delikado. Ipinagpatuloy niya, sa huli, aalisin ko ito. Tinapos niya sa salitang ki sa anumang kaso. May lalaking nakikipag-usap kina Suzy at Soo-hyuk. Tinanong niya, sabihin niyo kung kailangan niyo ng kahit ano. May mga tanong ba? Tinanong ni Suzy, Wi-Fi. Ipinagpatuloy niya, ang ibig kong sabihin, sobrang bagal nito. Sumagot ang lalaking may pulang kayumangging buhok, dahil sa gastos para hindi mapansin ang lugar na ito, may mga kakulangan sa mga aspeto na iyon. Dagdag pa niya, sana maintindihan mo. Tumingin ang lalaking may pulang kayumangging buhok kay Suzy at sinabi, bukod pa rito. Suzy, naging mas maganda ka. Nagulat si Suzy at namula ang mukha. Ipinagpatuloy niya, naging isang babae ka na. Sabi ni Suzy, matagal na di. Naging emosyonal si Hyuk at sinabi, matagal na mula noon. Sabi ni Soo-hyuk, hindi ko alam ang ginawa mo hanggang ngayon, pero akala ko patay ka na. Galit na sinabi ni Suzy sa kanyang kuya, hoy. Sino ang magsasalita ng ganyan? Ipinagpatuloy niya at tungkol sa kanya. Sabi ni Hyuk, ang larangan ng kanyang operasyon ay lampas sa saklaw ng mga ordinaryong tao. Para sa kanya, ang panganib ay hindi lang isang sugat, ito ay isang bagay na higit pa. Nakatayo ang lalaking may pulang kayumangging buhok sa isang silid na puno ng mga sandata. Sabi niya, ito ay isang bagay na direktang nagbabanta sa kanyang buhay. Sabi ni Hyuk, sa kabutihang palad, natutuwa ako na maaari kong tawagin muli ang pangalan ng aking kaibigan. Tinawag niya ang pangalan, No Jingwoo. Ngayon na nalantad ang pagkakakilanlan ng taong ito, siya ay si No Jingwoo, ang kuya ni Minho, master ng sandata No Jingwoo. Tumingin si No Jingwoo ng diretso sa kausap at tinanong, nagtataka rin ako, kumusta ang kapatid ko? Sa isang tahimik na kwarto sa ospital, ang malabong liwanag mula sa bintana ay tumatama sa isang bakanting kama. Ang hangin ay puno ng kakaibang tensyon. Bigla, isang tinig ang sumigaw, pinutol ang katahimikan. Big Hyuk. Isang matipuno at nakasimangot na lalaki, kasama ang isa pang tao na nakaitim na bestida,
ang pumasok, ang mga mata ay naghahanap. Mukhang naghahanap sila ng isang tao. Kitang-kita ang pagkagulat sa mga mukha ng mga lalaki. Ang kama ay ganap ng walang laman. Ano, saan siya napunta? Isang bahagyang pagkabahala ang kumalat nang maunawaan nilang nawala na ang kanilang hinahanap. Nagmadali silang tumingin sa paligid, naghahanap ng bakas ni Bikso Hyuk, ngunit ang sagot ay walang laman. Samantala, isang bagong tauhan ang lumitaw, lumabas mula sa isang pinto. Si Jingwoo, na may pulang buhok at matipunong pangangatawan, ay nakasuot ng taktikal na kasuotan. Kasabay nito, isang impormasyon ang ibinunyag. If Club VSA nagsara matapos death kontrata de Bumho Construction Company. Si Jingwoo ay tila nakikinig, may malamig at misteryosong ekspresyon. Ano ang nagdala sa mga taong ito dito? Ang tanong na ito ay nagbukas ng bagong misteryo. Ang matipuno na lalaki mula sa unang larawan ay direktang hinarap si Jingwoo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa at galit. Sino ka? Ang matalim niyang mga mata ay sinusubukang basagin ang kalmadong anyo ng kausap, naghahanap ng sagot sa biglaang pagdating nito. Bakit? Isang tanong ang sumulpot. Itinaas ni Jingwoo ang daliri sa kanyang labi na nagpapahiwatig ng katahimikan. Ngunit agad niyang sinabi, nagsasalita lang ako sa sarili, hindi ito tanong. Ang kilos na ito ay nagpapakita ng kanyang kumpiyansa at bahagyang kayabangan na parang hindi niya kailangang magpaliwanag sa sinuman. May determinadong mukha, tumayo si Jingwoo ng tuwid, hawak ang dalawang kutsilyo. Ako ang tagahatol. Ani niya, ang mga mata ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Tila naghahanda siya para sa isang labanan, handang kontrolin ang lahat. Lumipat ang eksena sa isang kaguluhan. Dugo ang nagkalat sa bintana, at mga sigaw ng sakit ang naririnig. Sa loob ng kwarto, isang mabagsik na labanan ang nagaganap. Ang mga lalaking nakaitim na bestida ay biglang inatake, nagdulot ng isang magulo at marahas na tagpo. Pagkatapos ng labanan, muling lumitaw si Jingwoo, ang mukha ay nananatiling kalmado. Naayos ko na ang mga hadlang. Sabi niya na parang lahat ay bahagi ng kanyang plano. Gayunpaman, nagbabala rin siya, may isa pang bagay na dapat kayong mag-ingat. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig ng iba pang mga potensyal na panganib. Lumitaw ang isa pang tagpo, si Suzy at Bikso Hyuk ay nakaupo sa sofa. Nagpatuloy si Jingwoo, ngunit ligtas kayo dito. Pinapalakas niya sila, marahil ang mga taong kanyang pinoprotektahan. Kapag dumating ang oras, ang target ay aalisin. Ang pangakong ito ay nagpapakita ng mas malaking plano na isinasagawa, at siya ay isang mahalagang bahagi nito. Ang huling eksena ay nagdadala sa atin sa isang tahimik na kalye sa gabi. Isang tindahan na tila walang mga customer. Hello, isang tinig ang sumagot. Walang customer, tanong ng isang babae, at sumagot ang isang lalaki, bakit hindi na lang isara ang tindahan? Ang larawang ito ay nagtatapos ng kwento na may bahagyang misteryo at nagpapahiwatig ng pang-araw-araw na buhay sa labas ng mga tensyonadong labanan. Bumalik sa bar, isang lalaking may madilim na pulang buhok ang umiinom, tila siya ang may-ari ng lugar. Ang lalaking mula sa ika-negatibo 1-0 na larawan ay nagtanong, pardon, at nagpatuloy, nandito ba si Tom Bao? Sumagot ang may-ari, naghihintay siya sa loob. Si Tom Bao, kinatawa ng Mud Club Affiliate Eraser, ay lumitaw sa isang close-up, ang mga mata ay matalim habang umiinom siya ng isang lagok ng inumin. Nandito ba siya? Tila naghihintay siya ng isang mahalagang bagay. Pumasok sina Suzy at Bikso Hyuk, tila katatapos lang ng isang misyon. Bumalik na kami. Sabi ni Bikso Hyuk. Tinanong siya ng lalaking may pulang buhok, marahil si Tom Bao, na may iritang tono, bakit niyo kami tinawag habang abala kami? Ipinagpatuloy niya ang pagpapakita ng kapangyarihan, syempre, maaari ko kayong utusan dahil ako ang boss ninyo. Kainin niyo na ang tinapay niyo. Tila sinusubukan ni Suzy na pakalmahin ang sitwasyon. Nagulat si Bikso Hyuk, nakuha na namin muli ang mood mula kay Bujim. Ngunit may hindi magandang balita, mukhang umalis na si Bikso Hyuk at Kwon Daegun sa lugar. Hawak ni Tom Bao ang isang bag ng tinapay, ang mukha ay nag-iisip. Ito na pala ang sikat na tinapay. Pinagtibay ni Bikso Hyuk ang kahalagahan ng sitwasyon, kailangan nating hanapin sila agad. Sa seryosong mukha, tinanong ni Bikso Hyuk si Tom Bao, pero bakit biglang inutusan na bumalik ngayon? Ipinagpatuloy niya ang pangangatwiran, sabi mo, hindi sila makita.
Tila nagtataka si Bik Soo-hyuk sa desisyon ni Tom Bao, habang hindi pa rin natatagpuan ang target. Tumingin si Tom Bao kay Suzy at Bik Soo-hyuk. Ang utos ay patayin sila. Paalala niya, pinagtibay ang orihinal na layunin ng misyon. Umupo si Tom Bao nang nakasandal sa upuan, mukhang relaxed. Umalis na sila, di ba? Sabi niya nang parang walang pakialam. Kung ganoon, tapos na ang trabaho natin. Tila ayaw na ni Tom Bao ipagpatuloy ang paghahanap kay Bik Soo-hyuk at Kwon Daegun. Nagtinginan sina Suzy at Bik Soo-hyuk, tila hindi sang-ayon sa desisyon ni Tom Bao. Sabi ni Bik Soo-hyuk, may pera na tayo, bakit hindi magpahinga muna? Tahimik si Suzy, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Hinarap ni Bik Soo-hyuk si Tom Bao. Gusto kong mag-leave. Nagulat si Tom Bao, ano ang balak mo? Tila may sariling plano si Bik Soo-hyuk na hindi konektado sa paghahanap ng target. Tiningnan ni Tom Bao si Bik Soo-hyuk nang may pagdududa. Hahanapin mo ba sila nang walang utos ko? Sabi niya, tila hindi natuwa. Sumingit si Suzy, galit ang mukha, papalampasin mo ba ang personal na bahagi? Ipinapakita ng pag-uusap na ito ang hindi pagkakaintindihan sa grupo tungkol sa pagpapatuloy ng misyon. Nag-aaway sina Suzy at Tom Bao. Sabi ni Suzy, hindi mo kailangang malaman kung ano ang ginagawa ng iba sa kanilang bakasyon. Si Tom Bao, na may inis na mukha, ay nag-aaway sina Suzy at Tom Bao. Sabi ni Suzy, hindi mo kailangang malaman kung ano ang ginagawa ng iba sa kanilang bakasyon. Si Tom Bao, na may inis na mukha, ay gumunguya ng tinapay at sumigaw, tumahimik ka at kainin mo ang tinapay mo. Tila ayaw na ni Tom Bao pag-usapan pa ito. Sabi ni Bik Soo-hyuk, sige aalis na ako. Nagmadaling tawagin ni Suzy, Son Bae. Hintayin mo ako. Tumingin siya kay Tom Bao at nagtanong, ikaw ba, magbabakasyon din? Sagot ni Tom Bao ng matatag, hindi yan mangyayari. Si Suzy, na may inis na mukha, ay nagdeklara, talagang magbabakasyon ako. Nagpatuloy siya, magkakatrabaho tayo. Tila nararamdaman ni Suzy na hindi patas ang pagtrato sa kanya, at nais niyang ipagtanggol ang kanyang papel. Tinawag ni Suzy si Bik Soo-hyuk, Son Bae, sinundan niya siya. Paano mo hahanapin sila? Tanong ni Suzy, nagpapakita ng kuryosidad at marahil pag-aalala tungkol sa plano ni Bik Soo-hyuk. Tinanong ni Suzy si Bik Soo-hyuk, alam mo ba kung nasaan sila? Sagot ni Bik Soo-hyuk ng kalmado, kailangan lang natin ng isang taong nakakaalam di. Ipinagpatuloy ni Bik Soo-hyuk ang pagpapaliwanag ng kanyang plano, at pilitin silang magsabi. Iyon lang. Sabi niya nang may determinasyon na nagpapakita ng kahandaan niyang gawin ang lahat para mahanap si Bik Soo-hyuk at Kwon Daegun. Lumitaw ang isang pamagat, Grimzo. Maaaring ito ay pangalan ng isang organisasyon, lugar, o mahalagang tauhan sa kwento. Lumipat ang eksena sa isang kalsada na may sign na Daejeon SV 150 metro. Isang lalaking may blonde na buhok, nakasuot ng lila na jacket, ang nagdadala ng isang motorsiklo. Tila papunta siya sa istasyon ng Daejeon. Huminga ng malalim ang lalaking may blonde na buhok, na upo sa tabi ng motorsiklo. Sa wakas, sabi niya, Daejeon. Sa wakas ay narito na ako. Tila dumaan siya sa isang mahaba at nakakapagod na paglalakbay para makarating dito. Tiningnan ng lalaking may blonde na buhok ang kanyang motorsiklo. Kung marunong lang itong magsalita, hihilingin itong patayin na lang ako. Bumuntong hininga siya. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Hindi kita pababayaan. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng espesyal na ugnayan niya sa motorsiklo, at marahil ay isang pahiwatig ng mga pagsubok na pinagdaan nila. Tiningnan ng lalaking may blonde na buhok ang isang tindahan ng pagkukumpuni ng motorsiklo. Isang repair shop. Sabi niya, tila nahanap na niya ang kailangan niya. Pumasok ang lalaking may blonde na buhok sa tindahan, dala ang kanyang motorsiklo. Hoy, tawag niya. Mahalaga ito, tila may malubhang problema ang kanyang motorsiklo. Ang lalaking may blonde na buhok ay nagmamakaawa, pakiusap, iligtas ang kotse ko di. Tumingin ang dalawang mekaniko sa kanya ng malamig at may pagkalito. Tanong niya, naguguluhan sa kanilang kilos. Bakit ninyo ako tinitingnan ng ganito? Usisa ng lalaking may blonde na buhok, hindi ba ito isang repair shop? Wala rin namang karatulat. Lumitaw ang isa pang lalaki, nagtanong, sino iyon, at ipinakilala ang sarili, si Lee Daok, mataas na ranggo ng Bong Unhai.
Binalaan niya ang lalaking may blonde na buhok. Ikaw ay alinman sa isang dayuhan o masyadong mapangahas na pumunta rito. Kinamot ng lalaking may blonde na buhok ang ulo niya, napangiti ng mahina. Ay galing ako sa insyon. Tinanong niya, ito ba ay isang bawal na lugar? Mukhang hindi niya alam na pumasok siya sa isang delikadong lugar. Isa sa mga mekaniko ang napabulalas, hindi ba ito is? Sabi niya nang may paghanga, maganda ang kotse mo, di ba? Sagot ng lalaking may blonde na buhok, maganda? Mukhang luma na ito. Pabulong ang mekaniko, luma man, iyon ang nagpapahalaga dito. Dagdag pa niya, masaya akong makakita ng taong nakaka-appreciate ng halaga. Tinanong niya ang lalaking may blonde na buhok, ilang taon ka? Sagot ng lalaki, 19. Tumawa ang mekaniko, hindi ikaw kundi ang kotse. Nagulat ang mekaniko, sandali. Ginawa mong pareho ang edad mo sa kotse. Pinatama niya ang balikat ng lalaking may blonde na buhok, may estilo ka, di ba? Sagot ng lalaki, ako rin ay 19. Itinuro niya ang iba pang mga mekaniko o mga kaibigan. Pareho rin silang edad. Ipinaliwanag ng mekaniko, parang taguan ito ng mga kaibigan namin sa eskwela. Hindi kami nag-aayos pero titingnan ko kung ano ang magagawa ko sa kotse mo. Natuwa ang lalaking may blonde na buhok, Ang galing! Sabi niya, salamat. Babayaran ko ng. Bigla niyang naisip, sandali. Wala akong pera. Sabi ng mekaniko sa lalaking may blonde na buhok, aabutin ng ilang araw, kaibigan. Dagdag pa niya, may mahalagang plano ako ngayon. Mukhang maaayos ang kotse ng lalaking may blonde na buhok, pero kailangan niyang maghintay. Matapos iwan ang kotse, tumingin ang lalaking may blonde na buhok sa kawalan. Sana ay maging maayos ang lahat, bulong niya. Pero pansamantalang naayos na ang problema sa kotse. Dagdag pa niya, may matibay na tingin, ngayon, sa mahalagang misyon, dito mismo. Bumaling ang lalaking may blonde na buhok, patungo sa lungsod. Sa Daejeon ay hanapin si Daegon. Anya, ipinapakita ang pangunahing layunin niya sa pagpunta sa lungsod. May determinadong mukha, mahigpit niyang niyakap ang mga kamay. Nararamdaman ko. Malapit kami ni Daegon. Sabi niya, puno ng pag-asa at kumpiyansa. Isang simpleng mapa ang nagpapakita ng distansya sa pagitan ng Daejeon at Incheon na 141 kilometro na binibigyang diin ang layo na nilakbay ng lalaking may blonde na buhok. Sa ibang tagpo, isang lalaking nakasalamin ang nakaupo sa isang park bench, nagbabasa ng libro. Kinamot niya ang ulo, may malalim na pag-iisip. Ano iyon, bulong niya, tila sinusubukang alalahanin ang isang bagay. Sa isang klase, sinabi ng lalaking nakasalamin, mali ka, Daegon. May kumpiyansa siyang sabi, alam ko ang sagot. Isang matipunong lalaki ang sumigaw, tumahimik ka at umupo. Kasama ka sa 70% ng grupo, ano bang alam mo? Nagulat ang lalaking nakasalamin, 70. Ganun na ba ako kataas? Sabi ng matipunong lalaki, hindi ibig sabihin na mataas ang porsyento ay maganda, gago. Isa pang lalaking may blonde na buhok ang nagalit, tumahimik kayo. Nakakalito kayo sa tanong ko. Si Minho, na mukhang guro, ang nagsabi, ulitin ko, ito ay yumuko kapag ito ay hinog. Tinanong niya, ano ang ito? Sumagot ang isang estudyante, iyon ba? Sabi ni Minho, tumahimik ka. Isang close-up ng mukha ng lalaking nakasalamin, puno ng pag-iisip ang mga mata niya. Nakaupo siya sa klase, nakatuon ang tingin. Isang close-up ng mukha ng lalaking nakasalamin, puno ng pag-iisip ang mga mata niya. Nakaupo siya sa klase, nakatuon ang tingin. Sabi niya, bigas? Sagot ni Minho, tama. Nagpalakpakan ang buong klase. Sabi ng lalaking may blonde na buhok mula sa larawan 47, wow, marami kang natutunan. Sabi ng isang babae, congrats, Daegon. Palakpakan ang lahat kay Daegon, ang lalaking nakasalamin. Nakaupo siya roon, kalmado ang mukha, tinatanggap ang mga papuri. Nakaupo si Daegon sa park bench, nagbabasa ng libro. Kinuha niya ang telepono, tila tinitingnan ang mga mensahe. Sa screen ng telepono ni Daegon ay ang contact group, may pangalang Elisem. Sabi ng isang babae sa loob ng kotse, para maiwasan ang pagsubaybay, kakanselahin namin ang teleponong ginamit mo sa proyekto. Dagdag pa niya, bibigyan kita ng telepono na may numero ko, tawagan mo ako kung kailangan. Tumingin si Daegon pababa, malungkot ang mukha. Kahit papaano,
isang relasyon ito na nagsimula sa isang pekeng pagkakakilanlan. Sabi niya. Pero sana nakapagpaalam sana ako. Nag-iisa si Daegun sa park bench, nakayuko habang tinitingnan ang telepono. Nagtatanong ako kung ayos lang sila. Sabi niya, tila nag-aalala para sa mga kaibigan na iniwan niya. Tumingin si Daegun sa librong hawak. Pwede rin magbasa di. Sabi niya, sinusubukang aliwin ang sarili. Lumapit ang isang grupo ng mga lalaki kay Daegun. Sabi ng isang matipunong lalaki, Lolo. Dagdag pa niya, mukha kang nag-iisa. Tinanong niya, gusto mo bang maglaro? Tiningnan ni Daegun ang matipunong lalaki. Hindi naman ni. Sabi niya. Pero hindi naghintay ang matipunong lalaki ng sagot at sabi, laro tayo. Hinila niya si Daegun pataas, tila papasok si Daegun sa bagong gulo. Lumapit ang isang grupo ng mga lalaki kay Daegun. Sabi ng isang matipunong lalaki, Lolo. Dagdag pa niya, mukha kang nag-iisa. Tinanong niya, gusto mo bang maglaro? Tiningnan ni Daegun ang matipunong lalaki. Hindi naman ni. Sabi niya. Pero hindi naghintay ang matipunong lalaki ng sagot at sabi, laro tayo. Hinila niya si Daegun pataas, tila papasok si Daegun sa bagong gulo. Napunta si Daegun sa sulok ng isang makipot na eskinita, pinaliligiran ng mga lalaki. Isang matipunong lalaki ang pilit na pinipilit siya. May matibay na mukha si Daegun habang nagsabi, ayoko. Dagdag pa niya, gusto ko lang mag-aral. Tumanggi siyang sumali sa anumang laro nila. Tinanong ng matipunong lalaki si Daegun, hindi mo pa ba alam kung paano gumagana ang buhay? Sabi niya, tutulungan kitang matuto. Ngunit may ibang lalaki na pumasok, pero lolo, nilabag mo ang batas ng insyon. Dumating ang isang lalaki na naka-brown na suit, may suot na maskara, at may banta sa tono. Kung makikipaglaro ka sa amin na Incheon Alliance, mamamatay ka kahit bata o matanda, tama ba? Ipinapakita ng mga salita ang panganib ng organisasyong ito. Sinalita ng matipunong lalaki ang lalaki sa brown na suit, tumahimik ka, gago. Dagdag pa niya, dapat simulan ko nang hampasin ka. Galit siya, paano mo nagawang banggitin ang pangalan ng Alliance? Pagkatapos ay sinampal niya ng malakas ang mukha ng lalaki sa brown na suit. Nagulat si Daegun, Alliance? Tinanong niya, may ganoon ba sa Incheon? Tumingin siya sa matipunong lalaki, pwede mo bang ipaliwanag ng detalyado ang Alliance na ito? Galit ang matipunong lalaki, ano? Tinanong niya, nabaliw ka ba? Sinampal niya ng malakas ang mukha ni Daegun. Hindi mo ba alam ang kalagayan mo? Kalmado si Daegun, iniiwasan ang suntok ng matipunong lalaki at sumagot. Bumagsak ang matipunong lalaki sa lupa. Tiningnan ni Daegun ang lalaki na nakahiga sa lupa. Haha. Sabi niya. Sige, nagsimula ka na. Tiningnan niya ang grupo ng mga lalaki, may hamon sa mukha. Tiningnan siya ng isa pang lalaki na may itim na buhok, tila miyembro ng grupo. Bakit ang tagal niya? Tanong niya. Bakit hindi pa tapos? Mukhang hindi nila inaasahan na ganoon kalakas si Daegun. Tiningnan ni Daegun ang kanyang libro, napunit na pagkatapos ng gulo. Ano ang gagawin ko? Tinanong niya, may pag-aalala sa mukha. Sira na ang libro. Sabi ng isa sa mga lalaking natalo ni Daegun, babayaran namin iyon. Dagdag pa niya, tila nag-aatubili, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin ito pero dapat umalis ka na ngayon. Binalaan niya si Daegun, may isa pang tao. Dagdag pa ng lalaki, mas lalo niyang paigtingin ang problema. Narinig ang mabigat na mga yabag. At ayaw naming lumala pa ang problema di. Lumitaw ang isang matangkad na lalaki na nakasweater na may pattern ng mga buto. Malamig ang tingin kay Daegun mula sa sulok ng pader. Tiningnan ni Daegun ang bagong dating na lalaki. Kasama mo ba sila? Tinanong niya, kalmado ang mukha. Halika rito. Ang lalaking nakasuot ng sweater na may hugis buto ng tao ay tumingin kay Daegun, ay halong pagkabigla sa mukha, Daegun. Tinitigan ni Daegun ang lalaking iyon at nagtanong, Yeoubin? Mukhang kilala nila ang isa't isa. Sa isang ibang eksena, sinabi ni Minho sa isa pang lalaki, panahon na para mabawi ang lahat ng pagsasanay. Sumagot ang lalaki, tandaan ko iyon, guro. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng sports uniform ang nakaharap kay Seung-hoon. Isa sa kanila ang nagtanong, sigurado ka ba? Nagpatuloy siya, kung totoo ang sinasabi mo, hindi ito simpleng usapin.
Sabi ng isa pang lalaki, isang laban kay Jumryong. Tinanong niya, sinusubukan mo ba kaming patayin? Tumingin si Seung-hoon sa grupo, kalmado ang mukha. Hindi iyon ang mahalaga. Ang nagtanong, sigurado ka ba? Nagpatuloy siya, kung totoo ang sinasabi mo, hindi ito simpleng usapin. Sabi ng isa pang lalaki, isang laban kay Jumryong. Tinanong niya, sinusubukan mo ba kaming patayin? Tumingin si Seung-hoon sa grupo, kalmado ang mukha. Hindi iyon ang mahalaga. Isang malaking grupo ng mga nagmumotorsiklo ang nagparada sa kalye. Saan kaya sila patungo? Isang tinig ang sumigaw, nagsimula na ang digmaan.